Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for June 2025. Ayan, so this is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And also, kung kayo ay interesado sa private reading, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nila information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment rin kayo kung kayo naka-resonate. Okay, Taurus, what's up? Midheaven, uy. You are going to be famous. Oo. You will be center of attention ngayong June. Maaring kung ikaw ay part ng isang grupo, ng isang community, pwedeng sa social media or sa work mo, sa internet, you will gain popularity. Or kung sikat ka na, mas lalo ka pang sisikat. Yung iba sa inyo pwedeng magkakaroon kayo ng viral videos, kung kayo ay content creator, or maaring mas mapapansin ka sa trabaho, lalo na kung meron kang pagbabagong gagawin sa iyong physical appearance. Kasi itong first house is about yourself. Ayan. So, maaring, yung iba may babaguhin sa hair ninyo, sa the way you carry yourself, you present yourself. Pwede rin naman sa pananaw nyo sa buhay ito. Merong someone is going to support you sa mga goals mo sa buhay. This can be your partner or yung family mo or yung mga taong naniniwala sa kakayanan mo. Yung iba mas magfo-focus sa career, sa finances, sa trabaho. Ayan, let's see what else, Taurus. Elder of Pentacles. Wow, yun na nga. That is your energy. Maaring merong posisyon, no? Posisyon sa trabaho. Yung iba, maaring merong increase ng sweldo or may marireceive kayong amount pera, no? Pwede can be a large amount of money. O yung iba may mid-year bonus, ha? So, marireceive nyo yan ngayong June. Yung iba naman, merong promotion. Parang recognition din to. You are being recognized of your hard work. You have justice. Kasi dine-deserve mo yan. You worked hard for this. Kumbaga, in-effortan mo talaga. So, dine-deserve mo yung recognition na yan, yung award na yan, or yung popularity na yan. Some of you, kung meron kayong court cases related sa pera or parang meron kang dinispute na may kinalaman sa pera, makukuha mo na ngayong June. You also have the Emperor. So, someone who is meron siyang plano sa buhay niya. Alam niya kung saan siya papunta. Alam niya yung direksyon na tatahakin niya. So, talagang ngayong June, parang kinakalibrate mo na yung sarili mo, no? Kung meron kayong maririnig na maingay sa background, yan ay aking bunso. Minsan nagsisisigaw talaga siya pag naaaliw siya sa napapanood niya sa TV. Anyway, so parang nag-cheer na sa inyo yung aking anak dahil sa mga ma-achieve nyo na goals. The Emperor is also someone na, kumbaga siya, tahimik lang siya pero kumikilos, ganon. So, you are going to work in silence. And at the same time, makikita talaga yung resulta ng mga pinaghirapan ninyo. You have the Apprentice of Wands. So, this is someone na maraming gusto pang gawin sa buhay, maraming plano. Yung iba sa inyo, meron kayong mga short travel ngayong June. Pwedeng related to sa trabaho nyo or meron kayong mga projects na kailangan gawin that you need to go to different places, no? Para may i-check. You also have the Four of Pentacles. You have stability in your finances. Yung iba sa inyo, meron kayong pinag-iisipan na pagbabagong gagawin nyo sa bahay ninyo, sa home life ninyo, sa family life ninyo. Maaring gusto nyong magpa-construct ng
area ng bahay ninyo for renovation. You have the Seven of Pentacles. However, pwede kasing may hinihintay pa kayo. Hinihintay ninyo na may masettle, may maayos, or may ma-receive kayong certain amount of money. But eventually, kung ano man yung plans nyo para i-improve yung bahay ninyo, magagawa nyo naman yan. Mga later part ng June. Lalo na kung ang isa sa issue ay funds, pondo. Ayan. So, let's see what else for Taurus. Uy, taking a risk. Yung iba sa inyo are going to play games. Manggagamble, no? Kung kayo mahilig sa mga online games. But of course, be careful, no? Kasi syempre, hindi natin alam yung magiging outcome niyan. Kung kayo ay mahilig magsugal or itatry nyo lang mga games of luck. Make sure na alam nyo yung pinapasok ninyo, yung consequences ninyo doon. Also, pwede rin tong taking risk in life, no? Pagdating sa decisions mo. 'Di ba? You are going within. You are exploring new things. Some of you, maaaring nagkakaroon kayo ng spiritual awakening. Mas marami kang nadidiscover tungkol sa sarili mo. Lalo na kung nanggaling ka sa isang problema, challenge with a situation or a person, and you realize na the more na iniisip mo yung problema mo, the more na yun yung na-experience mo. So, it's time to move on. Learn from your mistakes. Isipin mo rin na yung lesson na yon na matututunan mo, magagamit mo rin yan sa mga susunod na desisyon na gagawin mo. Para kung ano yung dapat mong iwasan, ano yung dapat mong gawin. There is someone in your life na parang nawawalan ka na ng gana sa kanya. This can be an fire sign, Aries, Leo, or Sagittarius. Pwede kasing hindi na siya ganun ka nag-e-effort sa'yo, sa relationship nyo, or pwedeng sa trabaho to, na tipong yung company itself, hindi ka na kontento sa benepisyo na nakukuha mo sa company, or sa source of income kung na naibibigay sa'yo nito. So, that's why you're going to explore other options. Okay? So, it's okay to explore other options kasi nga, hindi natin alam kung ano yung naghihintay dyan para sa'yo. Kumbaga, try lang ng try. Hanggat mahanap mo talaga kung saan ka mas masaya, kung saan yung mas appropriate para sa'yo, or saan ka mas magiging successful. Merong misunderstanding. Pwedeng yung person na malapit sa'yo, pwede kayong magkaroon ng misunderstanding ng person na to, pwedeng best friend mo. Something exciting is also going to happen. Maaring ito yung mga plano mo, no? Minsan kasi pag excited tayo, sa una lang, no? You have to keep the fire burning, sabi nga nila. So, maging consistent. Kasi meron ditong hindi maasahan or hindi totoo sa'yo. So, I feel like ito yung magiging reason ng misunderstanding with someone that is close to you. This can be your friend, pwedeng romantic partner, pwedeng family member. Yung iba, mayroon kayong marireceive na regalo, precious gift. Pwedeng material na bagay, pwede rin namang isang experience or pangyayari na masasabi mong precious gift ito para sa'yo. Do not be tempted to lower your standards. Okay. Minsan kasi, parang we settle for something less, no? Anything less. But, eventually, marirealize natin, hindi ko pala dine-deserve yun. So, talagang, sa umpisa pa lang, mag-set ka na ng standards mo. At, hanggat hindi yun ang ino-offer sa'yo, ibinibigay sa'yo, wag ka magsasettle. Diba? Kasi yun yung pangarap mo, yun yung gusto mo para sa sarili mo. That is your own standard. Okay, final message. This is not your practice life. Decide. Okay. You have to make a decision.
What is your inner voice telling you about the dream in your heart? Oh my God. Ito raw yung panahon na hindi mo kailangang magsayang ng oras para sa pangarap mo. Ano ba yung gusto mo para sa sarili mo? Do it now. Ayan, take action. Okay, so that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.